May mga taong mapanghusga at mahilig magmaliit sa kakayahan at maling basihan sa ibang tao. Pero magugulat na lamang tayo isang araw na kung sino pa ang taong hinuhusgahan at minamaliit ay siya pang tutulong sa atin sa oras ng kagipitan. Isang mapagpalang araw sa iyo, Sir Eric. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jaime. At ang kwento ko pong ibabahagi ay personal kong karanasan, kung saan tumatalakay po ito sa pakikipagkaibigan ko kay Aling Susan, na nagbigay sa akin ng natatanging mutya at nagturo sa akin ng mga aral sa buhay. Mula pagkabata ay iniwasan ko na bumili o makipag-usap kay Aling Susan na tindera sa maliit na pwesto sa palengke, dahil usap-usapan na isa siyang aswang at may batang nakakita sa kanya na kumakain ng lamang loob ng tao. At dahil musmus pa ang isipan ko noong kabataan ko, ay madali ko yung pinaniwalaan. Hindi man lang sumagi sa isip ko ang kabutihan niya sa ibang tao na nakakasalamuha ko sa araw-araw. Naging sarado ang puso at isip ko sa pagtanggap na mabuti siyang tao at pinagtutulakan ng diwa ko na isa siyang aswang. Nasa kalagitnaan ako ng baitang sa sekundarya nang minsan akong mapadaan sa may iskinitang daan. Naisip ko noon na may lagusan yon, buhat sa palengke at bayan, kaya mas madaling makabalik sa aming bahay. Magtatanghali na noon at kinakailangan ko na rin makabalik sa aming bahay, kaya nagmamadali akong maglakad. Walang katao-tao sa iskinita at panatag naman ang loob ko, kaya pasipol-sipol akong nagpapatuloy sa pagbaybay sa kahabaan ng iskinita. Walang ano-ano ay nakarinig ako ng mga kaluskos at paghakbang ng mga paa na parabang sinusundan ako. Paglingon ko sa dakong likuran ay wala naman akong nakitang tao, kaya ipinagpalagay ko na marahil ay dala yun ng guni-guni ko at gutom. Dumiretso ako sa paglalakad, kaso bumalik ang mga kaluskos at yabag ng mga paa. Sa tuwing humihinto ako sa paglalakad ay tumatahimik ang paligid at nawawala ang mga kaluskos. Medyo kinakabahan na ako ng mga sandaling yun. Hindi na biro ang lahat. Totoong may sumusunod sa akin at hindi niya ako titigilan hanggat hindi niya ako nakukuha. Kumaripas ako ng takbo, subalit nadapa ako sa daan. Kaagad naman akong bumangon. Pinagpag ko ang tuhod ko, pati damit ko, at kasabay nun ay lumingon ako. Nasurpresa akong makita si Aling Susan na nakatingin sa akin. Dumagundong ang malalakas na kaba sa dibdib ko. Pakiramdam ko ay mayroon siyang balak na masama sa akin, kaya kahit natatakot ako, pero sa kabila ng lahat ay sinubukan ko pa rin siyang tanungin. Ano pong ginagawa niyo dito? Anong kailangan sa akin? At bakit sinusundan niyo po ako? Medyo nanginginig sa takot ang aking tinig at pinapawisan ako ng malamig. Tumugon siya. Iho? Sa sobrang kaba ay nataranta na ako at hindi ko na siya hinayaang magsalita. Nagmamadali akong naglakad at hindi ko na siya nilingon. Kaso sa pagmamadali ko ay may nakabunggo ako sa daan. Nakamuntik ko ng ikabagsak sa daan. Kumisap-kisap ang mata ko at nagulat ako nang makita ang isang grupo ng mga kalalakihang nakangisi sa akin at may hawak na mga balisong. Mukha silang mga armado at malulupit. Nako, mukhang may pambili na tayo ng alak at sigarilyo sa araw na to. Saad ng isa sa mga lalaki. Kinakabahan na ako at gusto ko tumayo at umatras, subalit nahawakan ng isang lalaki ang kwelyo ng damit ko. Ibinangon niya ako at iwinasiwas ang hawak niyang balisong. Tumila po ng basket ko na may lamang mga sariwang gulay. Bata, kung ayaw mong masaktan, ibigay mo na sa amin ang pera mo.
Umiling-iling ako at halos mangiyak-ngiyak na akong magsalita. Maawa po kayo sa akin. Wala na po akong pera. Wala po akong maibabahagi sa inyo dahil naibili ko na po ng gulay na lulutuin namin sa aming bahay. Humalakhak ang mga kalalakihan at nagngit-ngit ang lalaking kaharap ko. Tutusukin na sana niya ako ng dulo ng talim ng balisong sa aking mata nang may tumamang malaking bato sa kanyang noo. Sa lakas ng buwelo ay nabitawan ako ng lalaki at nasa po niya ang kanyang noo na nabahiran ng dugo. Napangiwi siya sa sakit na dala ng pagbato sa kanya. Anak ng, sinong bumato? Bulyaw ng isa sa mga kalalakihan. Lumingon ako at nakita ko si Aling Susan na may hawak na itak. Mga walang hiya kayo. Pakawalan ninyo ang bata at umalis na kayo sa lugar na to. Dumura sa daan ng isang lalaki. Hoy tanda, huwag kang magmatapang at baka gusto mong humanap ng sakit ng katawan. Sinenyasan niya ang kanyang mga kasama at isa-isa silang sumugod kay Aling Susan. Kitang-kita ko mula sa direksyon ko ang isang kagilagilalas na pangyayari. Pakiramdam ko noon ay nanonood ako ng isang maaksyong programa sa telebisyon. Nakipagsagupaan si Aling Susan gamit ang itak. Napakabilis niyang umilag at halos lahat ng mga kalalakihan ay nataga niya sa iba't ibang bahagi ng katawan. Tumigil lamang siya noong maisip na hindi na makakayanan ng mga itong manlaban sa kanya. Binabalaan ko kayo. Oras na bumalik pa kayo sa lugar na ito ay talagang hindi ako magdadalawang isip na pagpapatayin kayo. Mga salot kayo sa lipunan, mga tamad, at naasa lamang sa pagnanakaw sa ibang tao. Lumayas kayo. At dahil doon ay paika-ikang bumangon ng mga kalalakihan. Umatras sila at lumakad palayo kay Aling Susan. Hindi ko sukat akalain na siya pa ang magliligtas sa aking buhay. Maraming salamat po. Ang tanging na ibulalas ko sa kanya. Pinagmasdan niya akong mabuti na para bang sinusuri ang ekspresyon ng aking muka bago siya nagwika. Iho, alam ko na pinagdududahan mo akong aswang at iniisip mo na sinundan kita dito para kainin. Ang totoo ay gusto kitang paalalahanan dahil alam kong pugad at dinadaanan ito ng masasamang tao. Kaya sa susunod ay mag-iingat ka. Tandaan mo na hindi lahat ng mga naririnig mo sa ibang tao ay totoo at wala ka ring karapatang manghusga sa mga tao, lalo pat wala kang matibay na ebidensya. Umuwi ka na sa bahay ninyo at siguradong magluluto ka pa ng pananghalian. Sinulyapan niya ang mga gulay na nakasambulat sa daan bago siya umalis. Dali-dali kong dinampot ang mga gulay at inilagay sa basket. At pagkatapos ay nagpatuloy ako sa paglalakad. Hindi maalis sa isip ko ang mga nasaksihan ko sa may iskanita at patuloy yung tumatakbo sa alaala ko. Nang makarating ako sa aming bahay, ay hindi mawala sa isip ko ang lahat ng mga sinabi ni Aling Susan. Naisip ko na posibleng hindi nga siya aswang at kung aswang man siya, ay dapat nagbagong anyo siya bago umatake sa mga kalalakihan. At kung totoo man na nagmagandang loob siya sa akin para ilayo ako sa kapahamakan, ay dapat akong humingi sa kanya ng paumanhin sa panghahamak ko sa kanyang pagkatao. Marahil ay nagkamali ako sa pagpaparatang ko sa kanya. Maaaring totoong may kabutihang loob siya sa kabila ng mga sabi-sabi ng ibang tao sa kanya. Kung sino pa ang iniiwasan ko at hindi nire-respeto, ay siya pang may mabuting puso na handang tumulong sa akin. Pagka-uwi ko ay pinaliwanag at kinuwento ko sa nanay ko ang nangyari, kaya natagalan ako sa pamamalengke. Imbis na pasalamatan niya si Aling Susan, ay mas lalo pa niyang pinaigting na iwasan ko ang tindera ng luya. Dahil hindi mawala-wala ang hinala niyang aswang ito.
Gusto ko sana siyang salungatin subalit naguguluhan pa rin ako kung ano ba ang dapat kong paniwalaan. Isang dapit hapon, katatapos ko magtabas ng palay sa bukid kasama ang aking ama. Napadaan ako sa bahay ni Mang Tapasio at naghatid ako ng uling na ipinadala ng nanay ko. Kinumusta ni Mang Tapasio ang aking mga magulang at napasarap pa ang kwentuhan namin kaya ipinaglabas na muna ako ng merienda ng kanyang asawa. Pero hindi nagtagal at kumain din ako ng merienda at nagpaalam sa kanilang mag-asawa. Nagpasalamat naman si Mang Tapasio bago ako tuluyang lumabas sa kanilang bahay. Papauwi na ako at naisipan kong mag-shortcut kaya dumaan ako sa bakanting lote. Kaso nagimbal ako nang maabutan ko doon si Aling Susan na pinagtutulungan ng dalawang lalaking nanlilimahid ang katawan sa langis. Marurungis ang katawan at nanlilisik ang mga mata. Kinilabutan ako nang maisip na mga aswang ang kanyang mga kalaban. Inilabas ko ang dala kong itak at inatake ang isa sa mga lalaki. Maswerte ko siyang nasugatan sa dibdib at bago niya ako masuntok sa muka ay naglabas si Aling Susan ng luya mula sa kanyang bulsa. At nang mapadako ang paningin ng dalawang aswang ay umangil sila ng malakas at kasabay nun ay umatras sila at lumundag palayo sa aming dalawa. Naiwan kami ni Aling Susan. Nilapitan ko siya at kinumusta ang kalagayan. Natuwa naman ako at wala siyang natamong anumang pinsala sa katawan. Iho, salamat sa pagtulong mo sa akin. Pero mapanganib sa lugar na ito at mabuti na lamang hindi ka napuruhan ng aswang. Saad ni Aling Susan. Aling Susan, gusto ko lamang tumanaw ng utang na loob sa pagliligtas mo sa aking buhay. Nagtataka po ako kung paano ninyo nalabanan ng mga aswang sa pamamagitan lamang ng buntot pagi at luya. Hindi ko sukat akalaing takot ang mga aswang sa luya. Nagbigay ng makahulugang pagngiti si Aling Susan. Iho, huwag mong mamaliitin ang kakayahan ng luya. Dahil may kakayahan itong itaboy ang mga aswang. At aaminin ko sa iyo na lumaban ako sa mga aswang at masasamang elemento. Hindi ako isang hamak na magtitinda lamang ng luya. Dahil kahit hanap buhay ko ang luya, nakakatulong din ito para maitaboy at maiwasan ko ang anumang barang, kulam, palipad hangin at masasamang elemento. Paliwanag ng matanda. Sinubukan ko magtanong sa kanya ng isang bagay na matagal nang gumugulo sa aking isipan at siya lamang ang tanging makakasagot nito. Aling Susan, aswang po ba kayo? Kinabahan ako sa posible niyang maisagot sa akin. Pero inihanda ko na rin ang sarili ko dahil nasimulan ko na ang paksang yon. Tinitigan niya ako sa mata bago siya sumagot pero nagulat ako nang tanong din ang ibinalik niyang tugon. Hanggang ngayon ba ay pinaniniwalaan mo pa rin akong aswang? Hindi ako makapagsalita. Bigla akong nanliit at hindi ko malaman kung anong dapat kong sabihin kaya naman nagpatuloy siya sa pagpapahayag ng kanyang saloobin. Sa tingin ko ay may nagsabi sa'yo at mas pinaniniwalaan mo ang kismis kaysa sa nakita mong ebidensya. Kung aswang ako, malamang ay nahipnotismo kita gamit ang mga titig. Kung aswang man ako ay baka matagal na kitang pinatay noong sinundan kita sa iskinita. Hindi ako isang aswang, pero mayroon akong misyon. Yun ay ang paghahanap sa aswang na matagal nang nagpapanggap na ako. Namilog ang mga mata ko sa kanyang mga sinabi. Pero walang anumang salita ang namutawi sa bibig ko ng mga oras na yon. Hinayaan ko na lamang siyang magsalita hanggang sa mapagtugma-tugma ko ang mga bagay na gustong mabigyan ng linaw. Matagal na akong may kakumpetensya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Siya si Aling Magda at ang kanyang anak na si Azalea.
Tumigil ako sa pagtitinda ng gulay dahil medyo pinepersonal na ako ng mag-ina. Malaki ang inggit nila sa akin dahil mas marami akong suki at tumatangkilik ng aking mga panindang gulay. Isang araw, nabalitaan ko na lamang sa mga kasamahan kong tindera sa palengke at ilang mamimili na may usap-usapang aswang ako at kumakain ng lamang loob ng mga tao. Pinabulaanan ko ang mga bintang sa akin subalit huli na ang lahat. May isang batang nagpatunay. At sino ba naman ako para paniwalaan nila? Mas pipiliin nila ang bata kaysa sa akin. Kaya dumistansya ako sa maraming tao. Pero nanatili akong nagtitinda sa palengke hanggang sa dumating ang isang milagro. Nangislap ang aking mga mata base sa huli niyang mga kataga. Parang may kapanapanabik na tagpo ang huli niyang sinabi sa akin. Kaya naman inabangan ng kasunod niyang pagsasalaysay ukol sa buhay niya. Nakaengkwentro ko sa labanan ng mag-ina. At nagbalat kayo si Magda bilang ako sa kaanyuan ng pagiging aswang. Kamuntik na nila akong mapatay na mag-ina nang biglang lumitaw ang isang ermitanyo na nagbigay sa akin ng mutya ng luya. Maswerte akong nakaligtas at nasugatan ko sa kaliwang pisngi si Magda bago sila nakatakas na mag-ina. Simula ng araw na yon ay natutunan kong magpahalaga at magtinda ng mga luya na nakapagdulot sa akin ng swerte. Napagtapos ko sa pag-aaral sa sekundarya ang aking dalawang anak at napagtulungan naming mag-asawang mapaayos ang aming bahay sa tulong ng aking hanap buhay. Ipinakita sa akin ni Aling Susan ng mutya ng luya na nakakwintas sa kanyang liig at pagkatapos ay may dinukot pa siya sa kanyang bulsa na kapirasong luya. Hinawakan niya ang kamay ko at ibinukas ang palad ko kung saan inilagay niya ang luya. Iho, gamitin mo ang kapiraso ng luya upang maprotektahan mo ang sarili mo sa masasamang elemento. At kung gusto mong matupad ang mga pangarap mo sa buhay, ay magsagawa ka ng ritual sa mismong kinaumagahan ng Biyernes. Ilagay mo sa boteng may lamang asin ng luya at humiling ka na may kasamang dasal ng Ama namin at sumasampalataya. Pagkatapos ay isulat mo ang pangalan mo o pangalan ng tao na gusto mong matupad ang kahilingan. Kasunod nun ay ibaon mo sa lupa. Siguradong matutupad ang anumang bagay na hilingin mo, lalo't bukal sa puso mo at may pananalig sa Diyos. Napangiti ako at hindi ko napigilan ang sarili kong napaluha. Kasabay nun ay niyakap ko siya ng mahigpit. Pagkatapos ay nagpasalamat ako sa kanya. Noon lamang gumaan ang pakiramdam ko sa kanya. Itinuring ko na rin siya na parang ikalawang ina. Napakalaking bagay nang nagawa niya sa akin kaya naman gusto ko pang masuklian ang mga naitulong niya sa akin. Kulang pa sa pangmamaliit ko sa kanya noong paniwalaan ko ang ibang tao na isa siyang aswang. Pagka-uwi ko sa aming bahay ay hindi ko sinabi sa aking ina ang tungkol sa luya. Gayon din sa orasyon na itinuro sa akin ni Aling Susan. Ayoko namang husgahan na naman siya ng aking ina na bulag din sa katotohanan at hindi bukas ang isip para sa kabutihan ng ibang tao. Lumipas ang ilang araw ay parati na akong bumibili ng luyang sangkap sa pagluluto kay Aling Susan. Bagamat marami pa ring mga tsismosa at mamimili ang nagpapadala sa akin na huwag akong bumili sa tindera, ay hindi ko na sila pinapansin. Bagkus ay hinihikayat ko ang aking ibang mga kaibigan at kakilala na bumili kay Aling Susan. Mukha naman silang naingganyo at wala silang makitang kasamaan dito. Kaya habang tumatagal ay dumadami na rin ang kanyang mga suki. Natuwa ako sa kanyang naging kapalaran kaya para maging buo ang pasasalamat ko sa kanya ay isinagawa ko na ang ritual. Bumangon ako ng maagap noong araw ng Biyernes. Sinalubong ko ang bagong umaga na napuno ng saya, positibong pananaw at kasiglahan.
Inilagay ko ang luya sa loob ng boteng may asin at pagkatapos ay humiling ako at nag-usal ng dasal. Hindi para sa akin ang kahilingan ko, kung hindi para kay Aling Susan. Hiniling ko na sana ay mahanap na niya ang aswang na sumira sa pangalan niya at sana ay magkaroon na rin ng katahimikan ng kanyang pamumuhay. Pagkatapos nun ay isinulat ko ang pangalan ni Aling Susan at ibinaon ko sa lupa ang bote ng asin. Pumasok ako sa paaralan ng araw na yon at sumapit ang hapon ay natapos na ang aming klase, kung kaya't bumalik na ako sa aming bahay. Laking gulat ko nang maabutan ko na may bisita pala ang nanay ko. Isa siyang magandang dalagita na mukhang hindi nagkakalayo ang aming edad. Ipinakilala niya sa akin ng nanay ko bilang si Azalea na anak ng dating kumare ng nanay ko. Nasurpresa ako pero naisip ko na baka nagkataon lamang ang lahat at kapangalan pa ng anak ng aswang si Azalea. Bagamat hindi ako nagdududa sa pagkatao niya, ay nakipagkilala ako sa kanya. Nabukal sa kalooban ko at nakipagkwentuhan kaya napag-alaman ko na nagbabakasyon lamang sila sa aming bayan. At pagkatapos ay aalis na din sila at babalik sa Romblon kung saan sila permanenteng naninirahan. Sa susunod na araw ay nabanggit ko kay Aling Susan ang tungkol kay Azalea. Kaya pinagdudahan niya ito at sinabihan ako na mag-iingat pero idinipensa ko naman ang dalagita dahil sa palagay ko ay hindi siya ang babaeng tinutukoy nito at malamang ay aksidente lamang na magkapangalan ito. Dumaan pa ang ilang araw at naging malapit kami sa isa't isa ni Azalea. Madalang na akong nakakabisita sa pwesto ni Aling Susan sa palengke. Abala din ako sa paggawa ng proyekto at assignment dahil nalalapit na ang aming pagsusulit. Dumating ang araw ng aming pagsusulit ay maswerte naman akong nakapasa at nakatamo ng mataas na marka. Unti-unti ring nahulog ang loob ko kay Azalea at binalak ko na rin sanang umakyat ng ligaw pero binigyan ako ng pag-asa ni Azalea na bibisita silang mag-ina sa bahay namin at doon mismo ako formal na magpapakilala sa kanyang ina. Natuwa ako at napuno ng pag-asa ang puso ko kaya naman habang abala ako sa pagpapakitang gilas kay Azalea ay naisipan kong bumisita kay Aling Susan. Araw ng linggo, katatapos kong magsimba. Dumiretso ako sa palengke at inabutan ko si Aling Susan na katatapos magbenta sa kanyang mga suki. Pagkakita niya sa akin ay sumilay ang mga ngiti niya sa labi at kasabay nun ay yumakap siya sa akin. "Iho, namiss kita. Matagal ka na rin hindi nagpapakita sa akin. Kumusta ka na?" Napakamot ako sa ulo. "Pasensya na kayo, Aling Susan. Naging abala ako sa mga lumipas na ilang linggo. Dahil naging abala ako sa pagsuyo kay Azalea. Pero may maganda akong balita sa inyo. Bibisita sila ng nanay niya sa aming bahay at doon ko palang personal na makikilala ang kanyang ina." Napakunot ang noo ni Aling Susan at tila nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. "Iho, mukhang may masama akong kutob sa mag-inang yan. Nakakatiyak akong sila ang mga tinutukoy ko sa iyong aswang. Kaya kung maaari hanggat maaga pa, ay iwasan at ibaling mo na sa iba ang atensyon mo. Hindi makakabuti si Azalea para sa iyo." Medyo hindi ko nagustuhan ang mga sinabi ni Aling Susan, kaya nagprotesta ako. "Aling Susan, magdahan-dahan naman po kayo ng pananalita. Hindi nga tayo nakakasigurado na si Azalea nga ang anak ng aswang na kaaway ninyo. At saka huwag kayo basta magparatang ng walang ebidensya." Bahagya siyang napatingin sa akin na para bang gustong ibalik lahat ng mga sinabi ko. "At bakit ikaw? Hindi ba't pinaratangan mo din ako na katulad ng ibang tao?" "O siya, sige. Para maputol na itong teorya at pagdududa ko sa babaeng yan. Mabuti pa ay isama mo ko sa inyong bahay nang makilatis ko si Azalea. Kung karapat dapat nga ba siya sa'yo o hindi,
Biglang sumagi sa isip ko na pupunta si Azalea sa aming bahay dahil may ireregalo siya sa akin sa nalalapit kong kaarawan. Walang ano-ano ay niyaya ko si Aling Susan na sumama sa aming bahay. Agad naman siyang tumalima at pinagtulungan naming ayusin ang kanyang pwesto at pinagpaubaya na lang kay Aling Carmen ang pangangasiwa sa pagtitinda ng mga luya. Mapagkakatiwalaan naman ng kaibigan ng matandang tindera na katabi si Aling Susan, kaya nagmadali na kaming umalis. Nakahanap kami ng masasakyang tricycle, kaya kaagad na kaming nagpahatid sa aming bahay. Habang nasa biyahe ay pinaliwanag sa akin ni Aling Susan na aswang din sa tanghali ang pinagmula ng angkan ni Aling Magda. Pero nabibilang pa rin sila sa pangkaraniwang aswang na lumalabas tuwing umaga na tulad ng mga ordinaryong tao. At pagsapit ng tanghali ay kayang magpalit anyo bilang mga aswang. Matapos ang aming kwentuhan ay huminto na ang tricycle at napagtanto ko na nakarating na pala kami sa bahay ko. Nag-abot ako ng bayad at pasasalamat sa driver bago bumaba sa tricycle. Sumalubong sa amin ang malalakas na sigawan pagkalabog sa loob ng bahay. Pagkapasok namin ni Aling Susan ay sumambulat sa aming harapan ang magulong kasangkapan sa sala. Inakala ko pa noon na may magnanakaw at nakuha ko sa may sahigang kutsilyo. Lumakad kami at nang makarating sa bahaging kusina ay nagimbal kami ng inabutan na nakagapos ang aking mga magulang sa mga upuan at doon matatagpuan ang dalawang mag-inang aswang na naglalaway at umaalingasaw ang mabahong amoy. Nangislap ang mga nanlilisik na mga mata ng matandang aswang nang magtama ang mga paningin nila ni Aling Susan. Sa wakas ay nagkita tayong muli. Ngayon ang pinakahihintay kong sandali na magtutuos tayo pati ng anak mo. Huwag mong idamay dito ang ibang tao at harapin mo ako. Hamon ni Aling Susan. Walang pag-aalinlangang umatake si Aling Magda gamit ang kanyang matutulis na kuko samantalang may hawak na buntot pagi si Aling Susan. Sinunggaban naman ako ni Azalea at nahablot niya ang liig ko, pero nahiwa ko siya sa kamay gamit ang matalas na kutsilyo. Nabitawan niya ako at akma akong kakagatin nang maisubo ko sa kanya ang isang maliit na luya. Umusok ang kanyang bibig, ilong, tenga, maging ang buong katawan. Pagkatapos ay umatras siya sa akin at kasabay nun ay napalugmok siya sa lupa at nanginig ng makailang beses bago nalagutan ng hininga. Samantalang si Aling Susan naman ay tinagpas ang ulo ni Aling Magda at nakita ko na nakalabas mula sa kanyang liig ang mutya ng luya. Matapos na mapatay ang dalawang aswang ay tinanggal namin ni Aling Magda ang pagkakagapos ng aking mga magulang. Humingi ng tawad ang nanay ko sa mga masasama niyang nasabi at panlalait kay Aling Susan. Masyado siyang nagpadala sa mga tao at naniwala na isa itong aswang. Napatawad naman siya ni Aling Susan at matapos nun ay inilagay ni Aling Susan ang ulo sa isang maliit na sisidlan at bumalik siya sa palengke. Pero bago pa siya makaalis ay nagpasalamat ako sa kanya. Pagkatapos ng araw na yun ay madalang na akong nakarinig ng anumang negatibong reaksyon mula sa ibang tao tungkol sa kanya. Marahil ay nabuksan na ang mga mata ng mga tao sa katotohanan at nalaman na nila na si Aling Magda ang tunay na aswang. Subalit lumipas lamang ang isang buwan ay nabulabog na naman ang aming pamumuhay. Bali-balita na may gumagalang aswang at karamihan ng mga napapatay ay mga tindera sa palengke. Naalerto kaming lahat, partikular na si Aling Susan. Pero parati kaming handa sa kung anumang mangyari. May panibago akong kapitbahay na ilang kabahayan lamang ang layo buhat sa amin. Isang pamilya na binubuo ng ama at dalawang magkapatid na babae at lalaki. Naging malapit sa akin si Carlota, na isa sa mga anak. Palagi siyang pumupunta sa bahay at nagbibigay ng kung ano-anong pagkain, lalo na ang mga prutas at gulay. Nabanggit pa sa akin ng nanay ko
na mukhang may pagtingin sa akin ng dalagita. Kaya araw-araw na lamang itong bumibisita sa aming bahay. Minsan natanong ko siya kung nasaan ang nanay niya at nagulat ako nang malaman na pinatay ang nanay niya at bunsong kapatid. Masakit sa pamilya nila ang sinapit ng mga ito, kaya umaasa sila na mahahanap ang kriminal at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga ito. Hindi niya naman sinabi sa akin ang mga pangalan ng mga ito. Ikinuwento ko kay Aling Susan ang tungkol sa kanila at medyo napukaw ang kuryosidad niya sa naturang pamilya. Balak ko sanang ipakilala siya sa mga ito pero hindi umaayon ang panahon. Kaya hindi na muna ako nagpilit na pabisitahin siya sa aming bahay. At isa pa ay abala siya sa kanyang anak sa lumalaki nilang pwesto sa palengke. Isang araw ng Sabado, abala si Aling Susan sa pagtitinda sa palengke at wala siyang katuwang sa pagbibenta ng mga luya. Kaya naisipan ko na tulungan siya at nakatapos na naman ako ng mga gawain sa aming bahay. Nagtinda na rin ako. Hindi ko alintana ang init at pagod. Basta't masaya ako na natulungan ko si Aling Susan at sa buong maghapon ay malaki ang napagbentahan namin ng luya. Gabi nang makatapos kami sa pagtitinda, tinutulungan ko siyang makapagsarado ng kanyang pwesto at magkasabay kaming naglakad sa daan. Maghihiwalay na sana kami ng landas sa may gawing munisipyo nang mapansin ko sa dakong mapunong lugar si Aling Bebang na nakahandusay sa puno ng mangga. Kumaripas kami ng takbo para matulungan siya. Subalit nagulantang kami nang makita na may 3 bultong nakaharang dito habang winawakwak ang tiyan. Binulyawan sila ni Aling Susan. At pagharap ng mga ito ay mababalasik na ang mga mata at mababangis na ang anyo ng mga aswang ang tumambad sa aming harapan. Nangusap ang matandang lalaking aswang na mukhang nakakita ng matabang isda. Tignan mo nga naman ang pagkakataon at dito pa talaga kita matatagpuan. Marahil ay kapalaran na nating mag-cross ang landas, Susan. Ikaw ang dahilan kung bakit namatay ang mag-ina ko. Kaya humanda ka. Nagpakita ng tapang at lakas ang matandang aswang, habang ako naman ay inatake ni Carlota at ng kanyang kapatid na lalaki. Pero tinirador ko sila gamit ang luya at bawang. Nasunog ang kanilang braso at binti kaya umangil sila at dumaing na napakasakit sa aking tenga. Samantalang nasugatan naman ng makailang beses ang matandang aswang sa pamamagitan ng buntot pagi, pati ng mutya ng luya ni Aling Susan. Halos malapnos ang kalahati ng kanyang katawan at talagang nanghihina na siya at hindi na makagawa ng anumang pag-atake sa tindera. Nagkaroon ng pagkakataon si Aling Susan na makapagsalita at huminto siya sa paghampas sa matandang aswang. Nakita ko sa mga mata niya ang pagkahabag sa kanyang kaaway. Federico, itigil na natin ang labanang ito. Oo, at napatay ko ang iyong mag-ina. Subalit hindi pa ba sapat na gumanti kayo sa pamamagitan ng pagpatay ninyo sa iba kong kasamahang tindera? Tama na ang pagdanak ng dugo. Nakaganti na kayo. Gusto mo pa bang maubos kayo ng buong pamilya mo para sa ipinaglalaban mong paghihigante? Hindi nakapagsalita ang matandang aswang. Bagkus ay sinenyasan niyang tumigil sa pakikipaglaban ng kanyang 2 anak. Sumulak ang nakakabinging katahimikan. At pagkatapos ng ilang minuto ay nagsalita siya. Namayani sa puso ko ang galit at paghihiganti sa pagkamatay ng aking mag-ina. At dahil doon ay marami akong buhay na kinitil para lamang sa paghihiganti. Ayokong mawala pa sa akin ang 2 kong anak, kaya humihingi ako ng tawad sa karahasang nagawa ko sa mga tao pati na rin sa iyo, Susan. Kung gugustuhin mo ay magpapakalayo-layo na kami at babalik ng pamilya ko sa Tawi-Tawi at hindi na kami babalik sa lugar na ito bilang pakikipagkasundo ko sa iyo na hindi na kami maghahasik ng lagim sa inyong pamayanan. Tumalima si Aling Susan. Tumingin siya sa matandang aswang bago nagpasalamat. Pagkatapos nun ay hindi na siya nagsalita.
Marahil ay sinyalis na yon na nagkaintindihan na sila ng matandang aswang. Nasorpresa ako sa kakayahan ni Aling Susan na mapasunod ang matandang aswang at mapaisip dito ang pagkakamali nito. Makalipas ang ilang minuto, walang ano-ano ay umatras sa akin ng dalawang magkapatid. Nakatingin lamang sa akin si Carlota at walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Tinulungan sila ng kanilang ama na makapaglakad ng maayos kahit sunog ang mga binti ng mga ito. Wala man lang akong narinig na kung anong salita mula kay Carlota. Marahil ay malaki ang kahihiyan niya at bigat ng kasalanan sa akin, kaya hanggang tingin na lamang ang kaya niyang gawin. Sinundan namin sila ng tingin at lumusot sila sa kakahuyan hanggang sa naglaho na lamang sa mga paningin namin. Posibleng gumamit sila ng tagabulag upang hindi na namin sila masundan. Lumipas ang ilang minuto ay may dumating na mangilan-ngilang mga tao at humingi sila ng tulong sa barangay ukol sa bangkay ni Aling Bebang. Nailibing ng maayos ang bangkay ni Aling Bebang at nabigyan siya ng mataimtim na dasal at misa. Malalim man ang dalamhati ng pamilya ni Aling Bebang ay nagpatuloy pa rin sila sa positibong pamumuhay at pinagpasa Diyos na lamang nila ang lahat ng mga pangungulila nila sa pagkawala ni Aling Bebang. Naging mapayapa ang aming pamayanan sa mga sumunod na araw at wala na akong nakitang bakas ng mga mag-aamang aswang. Balita ko pa na ipinagbibili na ang bahay na kanilang tinirahan. Nalungkot ako dahil hindi ko na muling nakita si Carlota. Pero inisip ko na lamang na makakabuti yun para sa aming lahat. Hindi ko kinalimutan ng masasaya naming alaala. At kahit aswang siya ay hindi niya kailanman ipinakita sa akin. At ipinaramdam na isa akong masarap na pagkain na gusto niyang kainin at pagluray-lurayan. Umalis sila ng mapayapa sa aming bayan at tumupad sa usapan nila ni Aling Susan. Sa kabila ng lahat ng pagsubok at hamon na naganap sa aming bayan, ay naging mapayapa ang aming pamumuhay at nabawasan na din ang krimen na dulot ng mga aswang. Wala na rin kaming nabalitaan ukol sa mga aswang, kaya naman nanumbalik ang sigla at saya ng aming pamayanan. Hanggang sa makatapos ako sa pag-aaral sa sekundarya at kinuha ako ng aking tiya Criselda sa Bukidnon para maipagpatuloy ang aking pag-aaral. Nang makatapos ako sa pag-aaral sa kolehiyo ay napadpad ako sa Maynila at doon ako nakakuha ng maayos na trabaho. Nagbakasyon ako sa aming probinsya at pinaayos ko ang aming bahay at binigyan ko ng mapaglilibangang negosyo ang aking magulang. Binisita ko si Aling Susan at napag-alaman ko sa anak niya na ilang taon na ring patay ang tindera. Ipinamana niya sa kanyang anak ang pwesto sa palengke, pati na rin ang mutya ng luya, bilang proteksyon nito sa anumang panganib. Masaya ako, Sir Eric, dahil kahit sa huling sandali ay nagawa pa akong ipakumusta ni Aling Susan sa kanyang anak. Kung sakali man akong bumalik sa aming lugar, may mga tao talagang darating sa buhay natin na kahit hindi natin kadugo, ay walang sawang tutulong sa atin sa abot ng makakaya nila at magbibigay sa atin ng inspirasyon. Kaya nang magkaroon ako ng anak na babae ay pinangalanan ko siyang Susan, alinsunod sa pangalan ng tindera ng luya, bilang pasasalamat at pag-aalala ko sa kabutihan niyang nagawa sa akin. Habang buhay kong tatanawin ang utang na loob ko sa kanya. Si Aling Susan ang nagpatotoo na may natitira pang mabubuting tao sa mundo na ituturing na kapamilya ng isang katulad ko. Dito po nagtatapos ang aking kwento. Sana ay marami kayong napulot na mga aral sa buhay.